Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po'y magsama-sama magkomentuhan muli dito po sa Tambayan mga kabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito po nakarang araw po, di po ba? Ay grabe po ang nangyari po sa Tacloban, sa isa pong eskwelahan doon, na yung pamamaril ng kabataan ng minor de edad. Ay nakakalungkot po ang pangyayari. Talaga pong nagiging masama na po ang ating bansa at grabe na po ang krimen, pati po mga kabataan ngayon ay nakakaisip na rin po na pumatay. At ang nakakalungkot, mayroong pang batas na may protection pa sila. Ito pong batas ni Kiko Pangilinan, ito pong kanyang juvenile law, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin pakinggan at panuorin ang naging kaganapan po. At syempre po ang nakakalungkot, mamimiss mo talaga. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, ang mga kabataan ay unti-unti na pong tumitino. Pero ngayon, sa panahon po ni Lupin, na tinatawag na bangag na kanyang ate, mas lalo pong lumala na naman ang problema ng bansa, pati po ang mga kabataan. Umpisahan na po natin. Ngayon, kapag ikaw po'y hinold up, kinuha na yung gamit ninyo, pati buhay mo kukunin rin. Apay talaga naman tong mga kriminal nito. Diyan na galit ang ating pong dating Pangulong Duterte. Kaya nga ang kanyang anti-criminality campaign, talagang kailangan ng kamay na bakal. Dahil yan pong mga kriminal na yan, wala hong sinasanto yan. Basta't matupad ang kanila pong kagustuhan, kahit na buhay mo, kanila pong kukunin. Yan ang masaklap. Ito pong masaklap na pangyayari sa ating pumbayan. Dahil nga, nakikita yun nga magdanako nga sa gobyerno, hindi nga napaparusahan Sila pa. Di ba? Kaya ang tapang-tapang ng mga kriminal natin dito sa ating bansa. Kung yung mga kawatan nga natin dito nakabarong, naka-Amerikana, hindi nga napaparusahan, how much more sila? Di ba? Yan yung pong katotohanan na nagdudumilat po sa atin. Kaya lahat natatakot ngayon. Totoo po yun. Sa paligid mo katabi mo na pa. Nakakalungkot talagang mamimiss mo talaga yung panahon ni dating Pangulong Duterte na nagkakadisiplina at may disiplina po ang taong bayan, pati po ang mga kabataan. At ito po, at mukha pong hindi po mapaparusahan sa ngayon, ito pong mga gumawa ng karumal-dumal na mga kabataan at kumitil ng buhay ng kapwa niya kabataan. Pakinggan po natin ito dahil po sa batas ni Kiko. Pag above 15 po is doon po kukuhanan ng discernment yung bata if aware ba siya or nadidiscern ba niya yung ginawa niya, and magkakaroon po yan ng intervention or diversion. Ang korte po ang magde-decide niyan. Opo. So, linawin ko lang, pagsapit nila, yung mga batang yan, pagsapit nila ng 16, muli silang haharap sa otoridad. Hindi po. Pag halimbawa, ang saad ng batas 15 below is criminally exempt yan. Pag above 15 po is kung may discernment po yan, is i-undergo po ng program, yung tinatawag na diversion program, which is ang court po ang magdedetermine kung isang taon yan or hanggang kailan or i-delay po ang sentence na sinasabi nyo. Ang court po ang magdedetermine yan. Opo. So, dito po sa kaso na ito, kahit na pagsapit nila ng 16 years old, wala na silang obligasyon na ipapatawag pa ng otoridad. Kumbaga, dahil nagawa nila yung krimen ng 15 years old, kahit na mag-16 years old sila after na nagawa na nila ang krimen, wala talaga silang criminal liability. Hindi pa po tayo nakakasiguro dyan po. Magdidepende po tayo muna sa investigasyon ng ating kapulisan po with the coordination sa DSWD po. Ma'am, how about yung parents, ma'am? Ano bang pananagutan ng mga magulang?
Kasama po yan sila sa sa gagawin na mga intervention ng ating DSWD. Kasama po yan sila lagi. Okay. Lieutenant, maraming salamat po sa inyong mga impormasyon. Grabe, no? Kayo sa ulitin. Grabe mga kababayan, no? Talagang ibang klase. Talagang yung iba yung batas. Iba yung ginawang batas talaga ni Kiko. Hindi po katulad sa Amerika, kahit bata nakukulong. Basta nagkasala, kahit bata ikinukulong. Pero sa ating bansa, special na special, mabuhay ka Kiko sa iyong juvenile law. Hindi lang po nagpaputok doon sa hallway Grabe. ng ating paaralan. Ito po mga kababayan. Pakinggan naman po natin ang ating dating Pangulo, mga kababayan. Pakinggan po natin siya. Dito po sa ginawa po ni Kiko Pangilinan. Kaya po lumalakas ang loob ng mga kabataan. Hindi po ba? At nagagamit din po ito ng mga sindikato, itong mga kabataan. Dahil nga po hindi sila basta-basta pwedeng ikulong dahil po sa batas ni Kiko. Pakinggan po natin ang dating Pangulo, mga kababayan. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. Below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper na, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. Fiscal na ako noon. Sabi ko, napakagagong ito. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya. Tama po sinasabi ni dating Pangulo Duterte, napakagago nung gumawa ng batas. Hindi po ba? Iningkrisan pa ang edad. Samantalang nung panahon na 9 years old, tinaasan pa hanggang 16 years old, hanggang 15 years old. Kaya nga po, napakagago, sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Yung gumawa ng juvenile law na yan, napakagago daw po, mga kababayan. Dahil isa po yan sa napakalaking problema po ng ating bansa. Ang pagdami po ng kabataan na gumagawa po ng kasamaan. Katulad po niyan na nangyari po. Ginagaya na rin po ang bansang Amerika sa eskwelahan ay namamaril na rin po. Di ba? Yan po'y kadalasan natin napapanood sa bansang Amerika na talagang nagkakaroon po ang mga kabataan ay binabaril, pinapatay ang kapwa niya kabataan o mga kapwa niya estudyante sa kanilang paaralan. Di ba sa United States, mukhang sa ating bansa ay kinokopya na rin ngayon yung nangyayari sa ibang bansa. Kaya lang ang pagkakaiba sa ibang bansa, katulad ng Amerika, ikinukulong po ang bata. Sa atin, mga kababayan, kinakampihan pa. Mga kababayan, yung ginawang kasamaan
Sinuswerte pa itong mga tao na ito. Makakalaya pa. Ibang klase. Kaya nga po mga kababayan, nakita niyo po nangyayari sa ating bansa. Laganap na laganap ang kasamaan. Walang takot. Lalong-lalo po, lumalaganap din po ang mga walangya at masasamang mga komunista. Di po ba? Grabe, mga makakaliwang grupo. Ubod din ang mga sama. Nagsama-sama na po. Dahil dito sa mukhang ugali at isip komunista rin yata, di umano. Itong napaagago raw po na gumawa ng batas ayon kay dating Pangulong Duterte. At ang nakakalungkot, lalaya. Lalaya, mga kababayan, ibang klase. Sana po, yung batas na yan, sana pag naupo po, loobin si BP Sara, ay ibalangkasin po. Balangkasin po ang batas na yan dahil ang mga kabataan po ngayon ay matatalino na. Ibang klase na po ang kabataan ngayon. Matalino pa sa matatanda ngayon ang kabataan, lalong-lalo po sa paggawa ng katarantaduhan. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pero yung mga bata na bata pa lang, mga kababayan, ay nalulung na sa barkada, sa bisyo, sa masamang bisyo. Yan po ang sumasama. Yang mga kabataan na nalululong sa barkada at masamang bisyo. Hindi po ba? At nagagamit po yan ng mga sindikato. Karamihan. Dahil nga po, protektado sila ng batas, ng napaagago na gumawa ng batas na yan. Hindi po ba? Kaya po, nakakalungkot po, mga kababayan. At tayo po'y nakikiramay at nakikidalamhati po sa mga naulila po. At nasaktan ito pong mga kabataan na namaril doon po sa Tacloban, mga kababayan. Isa, nakakalungkot. At sana po hindi na po maulit ito. Hindi na po. Huwag na po sanang gayahin ito ng mga kabataan na napapraning. Huwag naman po sana. Dahil marami pong problema at buhay ang kikitilin. Lalong-lalo po, protektado pa sila ng batas nung napaagago na gumawa ng batas, mga kababayan. At syempre po, ingatan po natin ang ating mga anak. Doble ingat po na sana hindi po rin sila malulong o mabarkada at syempre hindi rin sila makuha ng mga makakaliwang grupo. Ingatan po natin ang ating mga anak at lagi po natin bantayan. At thank you po mga kababayan. At syempre po maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Kingston from Hong Kong, Eric Hercio from Canada, kay Beichi Chiyoko, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isha from Cagayan, Bali, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Norma Garcia, Mary Natividad Linden, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB and Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Vidagracia from Bacolod City. Thank you po mga kababayan. At shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa. At syempre po mga kababayan, sama po natin sa ating mga dasal at dalangin na maingatan po ang kaligtasan, maingatan po ang dating Pangulo. At bigyan pa po siya ng mahabang buhay at ingatan po ang kanyang sarili at kalusugan. At sana po'y makabalik pa siya sa ating bansa sa lalong mabilis. Isama po natin sa dasal ang ating pong dating Pangulo. Maraming salamat po sa inyo at sa inyo po mga dasal.
At tayo po'y magtiis-tiis lang muna mga kabayan. Kailangan po natin magtiis. Muli po, paalam. Bye-bye.